Hello po mga kabayan, mga kalingap, kabisnes ka papi. Magandang buhay po, Annalisa Reality Vlog. Reaction opinion po ako ngayon dito po sa Kabisnes Official. May kinalaman po ito doon sa upload nila Pinuno Kabisnes nung nagbisita po sila sa bahay nila Ate Vera at Lito. At kasi meron ho ditong naging revelation, meron pong natuklasan. Kung hihimayin lang ho natin at kung pakikinggan lang ho ang talagang upload ni Pinuno Kabisnes, masasabi kong ito si Lito ay dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Nasa thumbnail ko po yun. Lumabas po yung totoo. Napakasinungaling niya. Para sa akin, sinungaling siya. Tapos, lakas ang loob niyang mangutang. Tapos, nagtataka ko kung takot ba to si Ate Vera kay Lito. Nagtatanong lang po ako, Bakit ko po nasabi ito? So, pakinggan at panoorin muna natin. Dito po ako kumuha ng hugot sa mga selected po na clips na kinuha ko po sa upload ni Pinuno Kabisnes. Maraming salamat po, Pinuno. So, ito po, panoorin muna natin. Bukod kay Papa din, sino pa sinabihan mo? Si Ate Junjun po sa Ano palang reply ni Papa Dins? Wala pa. Pero nabasa niya ba? Hindi ko po alam kung nabasa niyo po. Hindi, makikita mo naman doon sa cellphone mo. Hindi pa na-seen. Kasi ang nagsabi si Junjun Nag-chat po kasi ako kay Ate Junjun. Kanina lang po. Okay. At saka bakit 5,000 ang kakailanganin mo? Hindi kasi po yung pamasahe po ngayon. Nung umuwi po ko, tandaan niyo po yung umuwi po ako nun. Oo. Ano po kasi... Huwag kang mag-watchinanggo ha? Nagkulang po kasi na yung kung hindi pa ako nakasabay sa sasakyan po na kakaundi sa isa kong pamangkin, magkukulang po talaga yung pera ko. Bakit? Magkano ba yung dala mo? Ganun po. Magkukulang, pamasahe? Pamasahe po. Back and forth po. Oo, balikan. Quezon. Nagulat nga po ako eh. Ano yun? Nag-grab ka mula rito? Hindi, kasama naman po yung pagkain. O, natural. Siyempre, ba't gano'n ka pa kalakas kumain? Hindi, ang ano ko lang po. Kasi ang pamasahe, ito pasensya na kayo ha. Ang pamasahe mula rito papuntang sa ano po sila, palagyan na natin Lucena. Pero malayo pa yung Lucena eh, dadaanan lang yung sa kanila. Ay hindi naman 500 pesos eh. Makakarating ka ron. Siguro nung umuwi ka nung pandemic time? Hindi po, ilang araw po kasi siya, pero sa pakilala lang po siya nakituloy. Kaya po, kaya gastos ka ng gastos. Hindi ka tumuloy doon sa pamilya mo. Natural, mauobliga kang makisama, bili ng pagkain. Pero kung doon ka tumuloy sa nanay mo, kahit pa paano, malilibre ka sana ng sa pagkain niyo dahil pamilya kayo eh. No, ganun ang nangyari. Okay mga kabisnes, yun po. Si Lito, nanghihiram ng pera kay Papa Dins, Nasa 5,000 para umuwi daw doon sa kanila. Ngayon, naging questionable kay Pinuno Kabisnes tungkol sa pamasahe kung magkano lahat ang mga gastos. It's either nasa 500 daw, depende. Kasi ngayon, medyo may kamahalan na talaga eh. Kaya lang, doon nahuli si Lito. Si Ate Vera nagsalita. Wala talagang kung ano yung katotohanan, may tamang panahon talaga na lalabas. So, saan part na buko si Lito? So, doon sa pag-uwi noon ni Lito, hindi pala ito tumuloy. Kung maalala nyo na mayroon nga daw nakakita doon sa Blumentritt na parang namamalimos si Lito. Ngayon, lumabas na dito kay Ate Vera na dahil nga doon sa diskusyon nila tungkol sa pamasahe, na sabi nga ni Pinuno, malapit lang naman yung kila Lito, baka siguro 500, abot na, ganun. So, ngayon, nalaman na tuloy yung katotohanan. Talaga, hindi mo maitatago. May tamang panahon talaga na lalabas ang totoo. Si Ate Vera nagsabi na noon daw umuwi pala si Lito, hindi pala dumiretso doon sa mga magulang niya, sa nanay niya, which is yun ang paalam. So, gumastos siya kasi sa kaibigan lang daw tumuloy. So, ibig sabihin nun, may posibilidad talaga na hindi rin umuwi doon sa lugar nila. Kaya ngayon, ang tanong ko, mapagkakatiwalaan pa ba si Lito? Nangungutang siya kay Papa Dins at uuwi na naman daw dahil magbebentahan ng lupa, yung sharing, yung tawag dito, mga mana nila. So, gustong umuwi daw ni Lito kasi may mga kailangan daw pirmahan, which is, hindi talaga agad-agad yun mabibili. Ang akala siguro ni Lito na pagdating niya doon, mapipirmahan na kaagad, magdadaw na yung may-ari, ay yung bibili. So, hindi ganun kadali eh. Hindi rin mababayaran agad si Papa Dins para sa akin, diba? Kaya nga sabi ni Pinuno sa kabuuan ng video po, kung panonoorin ninyo, ay wag na lang mangutang, manghingi na lang.
Kasi kung nanghingi ka, walang sakit sa ulo ng hiningian mo. Ako, totoo lang ka-business, ganyan din ako minsan. Alam ko, pag meron at may magsasabi sa akin, mga close lang, mga kamag-anak. Pag nagsabing pahiram, babayaran ko sa ganito, ganon. Basta may abot ako, bibigay ko na lang. Sabi ko, huwag mo nang bayaran, bigay ko na lang yan. Style din yun. Para hindi na umulit, bigyan mo na lang. Mahihiya na yun umulit kasi binigyan mo na tapos lalapit pa uli sa'yo. Iba ganun. Bigay mo na lang. So yun, in short, ngayon, ito si Lito, hindi natin alam kung nakahiram yon o kung matutuloy pa ba siyang uuwi. Kasi nagdududa ako sa kanya, wala na akong tiwala kay Lito. Baka, kasi nagsusugal siya Baka mamaya kunyari uuwi, tapos isusugal lang, hindi naman kasama si Ate Vera. At saka isa pa, bakit ka mangungutang Lito? Wala ka naman trabaho. Gagawin mong guarantee, pang-garantor, yung lupa nyo doon. Wala pa naman kasiguraduhan yun. At ito si Ate Vera. Bakit si Lito ang nagsabi kay Papa Dins, si Vera ang nagtatrabaho kay La Mrs. Ka-Business? At bakit doon sinabi kay Papa Dins, bakit hindi dumaan kay Mrs. Ka-Business or kaya kay Pinuno Ka-Business? Bakit kay Papa Dins sila dumiretso? Diba? Nahihiya ba silang magsabi kila Pinuno o kay Mrs. Ka-Business? Diba? Saka bakit kay Junjun nagsabi? At kung tama ang aking pagkakaunawa, dahil hindi pa daw nababasa ni Papa Dins ang message ni Lito. So, si Junjun daw, ayun, naguguluhan ako, si Junjun ba ang nagsabi kay Papa Dins na may message ito si Lito? Or si Lito ba inanghihiram din kay Junjun? Doon ako, dalawa yung ko ron. Lakas ng loob mo, Litz, kasi wala ka naman trabaho. Bakit ikaw mangungutang? O kung hindi ka makauwi, hindi ka makabalik. Kung saan ka man darating, o kaya, syempre, madaling mag-alibay yan Kawawa na naman si Ate Vera magbabayad. Dapat hindi siya mangungutang kasi wala naman siyang trabaho. Diba? Sa totoo lang, sakit sa ulo si Lito kay Ate Vera. Pero hindi ko alam kay Ate Vera talaga kung ano yung nasa isip niya, bakit ganun siya. Baka mamaya takot din siya kay Lito, inaaway siya. Hindi mapagbigyan ang gusto ni Lito. Bakit? Diba? Bakit? May nabasa pa ako sa comment section. Ang dami nilang natanggap na pera. Saan napunta? Parang naghanap sila, Saan napunta? Libre naman sila halos noon kila Ka-Business sa bahay. Bago lang naman sila naglipat dyan. Ay, ewan. Ako lang. Kaya ko to binigyan ng reaksyon kasi hindi ho tayo. Masama, pangit yung magsisinungaling ka. Hindi ka nagsasabi ng katotohanan. Totoo, dahil darating talaga yung oras na mabubuko ka. Hindi maikakaila o diba? Ayan, huli kayo. Shoutout sa iyo, Ate Vera, dahil antibay mo. Antibay mo talaga. Parang ito si Lito, sandal na lang siya Tapos, wala siyang ibang maasahan galing mismo kay Pinuno Ka-Business na sobrang tapang ni Lito. Iba ka sa sobrang ganong ugali, takot din talaga to si Ate Vera. Ay, naku Ate Vera, huwag ka magpapadaig, So, yun lang yung sa akin. Huwag ko tayo magsisinungaling, maging totoo tayo palagi. Kasi yung tiwala, pag yan nasira, mahirap nang ibalik. Hindi po ito pang babas kay Kuya Lito, real talk lang po talaga. Dahil nakikita naman ho natin. So, ito po, shout out ho kay Ma'am Edita Mix Vlog. And then, Nanay Soledad Belmonte, shoutout po. Ma'am Teresita Lunas, shoutout po. Sir Rogelio Canlas, shoutout din po. Ate M. Scores, good morning, shoutout po. Ma'am Lenny 24, shoutout po. Ate Ninette Recta, shoutout po. Ma'am Ate Susana Salamida, hello po, shoutout. Yan. Ma'am Susan Dairo, shoutout din po. Ate Eva, Ma'am Eva Maala, shoutout po. And Inkay Del Sal, shoutout po. At sa aking pinsan, World's Tradition, shoutout. Ma'am, sino pa ba? Nakalimutan ko si Ma'am Aisa. Ayan, Dumasapal, shoutout po ma'am. At syempre sa aking pamilya at asawa, ingat kayo palagi. Mga kapatid ko, ingat po kayo. Yung mga hindi ko po na-mention, shoutout po sa inyo. And also support din ho natin sila Pinuno Ka-Business. Ayan, Ka-Business Official, Papa Dins TV, Mrs. KB Official, Ka-Business Family Channel po, nila Pinuno. Then, mga reactors po sa Ka-Business Official, asan na kayo? Mga Karepa Reactors, Kalinga Partners, nakasamahan ko rin ho. And support din po, of course, sila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Project, na Pia Matubang. Ayan, at buong Kalingap team. Tulong-tulong lang po tayo. Hello po, Ate Mara Mara, shoutout po.
aming presidente ng Karepa. Shout out po, Presbyterador. Good morning po. Yan. Bye-bye po. Nandito na muna. To God be the glory.